magandang araw, magandang gabi sa inyong lahat, magandang tanghali kung anong oras nyo man to napapanood. Welcome back sa aking podcast! Namiss nyo ba ako? Kasi namiss ko kayo. Welcome po sa ito na ang Chika Ko Podcast kung saan ang chika mo ay ichichika ko din. Eto, chika ko Okay, sige, ito yung chika ko. Ito na ang chika ko. Ito na ang chika! Ito na ang chika ko! Ito na ang chika ko. Siyempre, bago po tayo magsimula, gusto ko lang pong batiin ang lahat ng Happy Pride Month! Happy Pride Month po sa lahat ng ating LGBTQIA+, sa lahat ng sangkabaklaan na kilala ko at sa lahat ng mga sangkabaklaan na lumalaban sa kalsada at sa lahat ng sangkabaklaan na pamilya ko. But anyway, hello po. Happy Pride Month po sa inyong lahat. Ang podcast po na ito ay dinededicate ko sa lahat ng ating kauri na mga bading. So lahat po ng nag-send ng chika sa akin ay puro bading. At syempre, simulan muna natin to sa mga good news ng mga tao na sinend sa akin. Tama ba yung ano ko? Hindi na ako marunong magtagalog bigla. Hindi na ako marunong magsalita. Paano ba naman kasi? Ang tagal kong hindi nag-podcast. Just But anyway, simulan na po natin ang ating chika-chika, okay? So, hindi po tayo magbabasa ngayon ng chikret. Papalitan po muna natin siya ng good news kasi gusto ko po sa episode na to, wala po sana munang mabigat sa umpisa. Ganon. So, puro good news po muna tayo para naman maklaim natin ang positive energy. Yes! Happy Pride Month! Ulit-ulit. Okay, simulan na natin ang ating first good news for today. Ang ating first good news ay, Hi Mauj! Good news ko po, after 2 years ko po na nagpapakahirap sa swimming, naging varsity na po ako ng Lasal. Yes! Congratulations! Ang ating pangalawang good news na natanggap ngayong araw na ito ay, with honors po kami pareho ng girlfriend ko. Walawo kami. Patalino. Hi mom! Share ko lang po na naging kami ng crush ko because of you. Nakarelate po kami sa isa't isa dahil sa mga chika nyo. Hihihi. Ngayon, sabay na po kaming nag-aabang ng chika mo. Love you, mom. Allah, sobrang sweet naman. Thank you so much po. And sana tumagal ang inyong relationship, okay? Next. Nung nalaman nung mama ng boyfriend ko na sira ang phone ko, binigyan nila ako ng bagong phone. Ay. Taro, ang cute naman ng mama ng boyfriend mo, te. Ibig sabihin, tanggap na tanggap ka niya. Hi po! Good news ko po is, yellow belter na po ako sa taekwondo. Ay, mahirap magpa-yellow belt ha. Congratulations! Ang aking good news ay, natapos ko na po lahat ng Monday ang deadline na assignment and projects. Ay, so right, ang sipag mag-aral. Ang ating sunod na subject tuloy. Teacher yan. Ang ating sunod na good news, ang sabi niya dito, first section po ako. Ay, pasabog. Congrats. I-maintain mo yan. Hi Mama Mauj! Ang good news ko today is, naka-receive po ako ng K-pop albums na super love ko. Hehe. I also want to say na super nakakatuwa po kayo, super idol ko po kayo, namin ng friend ko. Haha, yun lang po. PS, if may mention niyo po ako sa podcast, just call me Marian po. Thank you so much Marian for your support. And grabe naman ang K-pop lover na yan. Buti naman ikaw ay naka-receive ng kung ano man na-receive mo. Ay, ang daming sinabi. Ayun! At ang aking good news ngayon ay ito, nag-upload ako ng podcast. At naligo ako. Grabe yung ligo ko, yung kuskus ko. Grabe, ganon. Siyempre, di ba, lately kasi, I've been feeling so down. I've been feeling so like, tinatamad. Parang, lungkot-lungkot. Pero real lang talaga. Alam niyo yun, nasa mood ako ng wala sa mood. Pero yung utak mo parang hindi tumitigil sa pag-iisip kung ano-ano, kaya parang pagod ka kahit wala ka namang ginagawa. Pero ngayon parang nabuhayan ako kasi siguro dahil hinatid ko yung pamangkin ko sa eskwelahan kahapon, first day of school niya. Tapos parang nabigyan ako ng bagong perspective sa buhay na ganito pala yung feeling ma-excite. Tapos gusto kong ma-excite ulit. So ayun,
dapat ma-excite ako palagi sa buhay ko. So ngayon parang excited akong mag-podcast, excited akong bumangon, excited akong simulan yung araw ko dahil siguro sa pamangkin ko, and I really really love my pamangkin. Ay super gigigil ako, miss na kita baby Jiro. Ay hindi na pala siya baby, big boy na pala siya. But anyway, doon na po natatapos ang ating good news ngayon. Sana natuwa kayo at sana happy kayo sa lahat ng mga tao na nag-share ng kanilang good news. Sana kayo din araw-araw grateful kayo sa nangyayari sa buhay nyo. Ayan, so let's proceed sa ating chika. Ayun na, excited na ako! Grabe, guys! Woo! Simulan na po natin ang ating main event kung saan magchichika na po tayo ng mga chika na sinend sa akin. Handa na ba kayo? Yes! Handa na ba kayo? Thank you! Mukhang handa na nga kayo. Kaya naman simulan na natin to. Nabasa ko na ito. Na-review ko na din. Ichichika ko na sa inyo. Kaya naman makinig na kayong lahat dahil ito na ang chika ko. Ang ating chika ay galing po kay Yang Yang. Hello Yang Yang. Thank you so much for sending your chika. Ito na nga ang nangyari. Gusto niya daw i-share ang kanyang coming out story. Kaya naman makinig kayong lahat ha. Meron kasing na-experience itong si Yang Yang sa sarili niya at naramdaman niya na siya daw ay isang lesbian. That time kasi, meron daw siyang nililigawan. Hindi. That time daw kasi, meron daw manliligaw sa kanya na isa rin daw babae. So, syempre, nagustuhan daw nila ang isa't isa at masaya daw sila kapag magkasama sila. Ngayon, ito daw si manliligaw niya ay palagi daw siyang dinadaanan sa kanilang bahay since pang umaga siya at yung manliligaw naman sa kanya ay panggabi. So every time ay panggabi, I mean hapon yung pasok tapos gabi na yung uwi. So ngayon, every night, pagtapos ng klase, itong manliligaw niya ay dumadaan daw palagi doon sa bahay nila. So ngayon, sinabi na parang ang pagkakakilala ng parents ni Yang Yang dito sa manliligaw niya ay friend. Ayun daw, friend daw sila. Hanggang sa parang napapansin daw ng nanay nito ni Yang Yang na parang napapadalas yung pagkikita nila, napapadalas yung pagsasama nila, at saka parang hindi na daw normal yung pagsasama nila. So nagtanong ngayon yung nanay niya. Sabi ng nanay niya, kinonfront siya ng nanay niya, sino ba talaga yun anak? Doon na siya kinabahan at parang nanginig ang buong katawan niya. Hanggang sa sinabi niya sa nanay niya na lesbian daw siya. Mama, gusto ko pong umamin sa inyo na lesbian po ako. At yung babae po na laging dumadaan dito sa atin ay nanliligaw po sa akin. Gusto ko po siya. Sabi ng nanay niya, mali. Mali ang nararamdaman mo. Hindi tama na magkagusto ka sa kapwa mo babae. Hanggang sa nalaman ito ng tatay niya. Sabi ng tatay niya sa kanya, kapag hindi mo tinigil yan, ititigil mo ang pag-aaral mo. Hindi na kita pag-aaralin. Sabi ng tatay niya. At that moment daw, sobrang na-frustrate siya at sobrang nasaktan siya kasi hindi siya tanggap ng mga magulang niya. Ang nagbibigay ng saya na lang sa kanya, syempre, yung nanliligaw sa kanya. At ngayon, sabi niya dito, 3 months na daw silang magjowa. Pero alam mo yon, may sakit kasi nga, hindi niya ito masabi sa parents niya, hindi niya maipakilala ng maayos kasi nga, hindi siya tanggap. At pag nalaman ng kanyang tatay, ipatitigilan siya sa pag-aaral, kaya dapat hindi nila malaman. Ayun, parang, alam mo yun, nalulungkot siya kasi parang kahit anong sabi niya sa pag-come out niya na lesbian siya, hindi daw talaga siya tinanggap. Nakakasad naman yun, di ba? Tignan nyo, gusto nyo yon, may tinatago sa inyo yung mga anak nyo na hindi sila komportableng sabihin sa inyo kasi pinaghihigpitan nyo sila, pinagbabawalan nyo sila. Ano bang mali, di ba? Bakit ang daming ganong magulang, hindi talaga nila matanggap yung anak nila? Or baka sa una lang yan. Baka naman sa una lang. But anyway, ayun, sana po ikaw ay matanggap na din ng magulang mo soon. Baka naman nasa adjusting period pa lang sila. Hindi pa sila sanay, ganyan. Pero hintayin mo, malay mo, di ba? As time goes by, baka tanggapin ka din nila.
Never lose hope. Okay? Let's proceed na po sa ating next na chika. At bago po tayo mag-proceed sa ating next chika, bago ko tatapusin itong podcast na to, gusto kong sabihin sa inyong lahat, isi-share ko naman sa inyo kung paano ba ako nag-out sa aking parents. Very personal experience ko yun, kaya abangan niyo yan mamaya. So mag-proceed na tayo sa ating next na chika. Let's go! Ang ating next na chika ay galing po kay Elias. Makinig na kayong lahat dahil ito na ang chika ko. Nung 16 years old daw kasi itong si Elias, siya ay isang Becky. Siya ay naging assistant sa isang salon. Sa salon na yon, meron siyang nakita na isang lalaki na kasing edad niya lang din. 15 years old. At doon daw palagi nagpapaayos sa kanilang salon. Doon sa salon na pinagtatrabahuhan niya. So ngayon, gwapo daw talaga yung lalaki. At pabalik-balik daw siya doon sa salon. Hanggang sa na-realize niya na parang, ako ba yung binabalikan niya? Bakit parang balik to ng balik dahil sa kagandahan ko? Sabi ni Elias. Hanggang sa na-realize niya din na, ay, kaya pala siya balik ng balik dahil doon sa isang stylist namin na babae. Hanggang sa nalaman niya na naging sila daw nung stylist. Na heartbroken daw siya. Parang ay, siya na nga lang yung nagbibigay spark sa buhay ko dito sa salon na to. Tapos biglang magkakatsawa. Ganon. Hanggang sa makalipas ang ilang taon, 21 years old na, itong si Elias. At siya na ngayon ay isang makeup artist doon sa salon na yon. Hanggang sa after so many years, bigla daw bumalik itong si lalaki sa salon nila. Nag-mature yung mukha since 21 years old na nga, tapos mas lalong pumogi daw. Pero napansin niya na parang namumugto yung mata nitong client nila na lalaki. Napansin niya na parang, ay, bakit ganun yung eyes niya? Parang galing sa iyak. Hindi niya na lang pinansin. At naghintay na lang yung lalaki sa appointment niya. So ngayon, nag-aayos na si Elias, ganyan. Hanggang sa napunta sa kanya, itong lalaki, sa kanya nagpa-makeup. Simpleng makeup lang daw ang ginawa. Simpleng look lang, parang contour, kilay, and eyeshadow lang naman daw, ganon. Hanggang sa parang nag-start na daw makipag-small talk itong lalaki na to. Nalaman niya na break na sila nung babae dun nung stylist nila sa salon. Tapos tinanong siya nung lalaki kung siya daw ba yung assistant before sa salon na to. Sabi naman nito ni Elias, oo, ako yon, makeup artist na ako ngayon. Sabi naman ni lalaki, tawagin natin si Chururut. Sabi ni Chururut, ganun ba? Congratulations. Hanggang sa, ayan, small talk. Natapos na ang makeup nila. Or natapos na yung session natapos na yung appointment. Ano ba? Natapos na yung appointment. Tapos, nagbayad na ngayon itong si lalaking Chururut. Kaso, naiwan niya yung cellphone niya. Ang rule sa kanilang salon na kapag may naiwan na gamit ng client, dapat ibabalik mo ito agad. So, pagkakita niya sa cellphone, hinabol niya, tumakbo siya. Pagkatakbo niya, sabi niya, Sir, naiwan niya yung cellphone niyo. Ay, ganda. Naiwan niyo po yung cellphone niyo. Hanggang sa doon na daw nagsimula ang lahat. Sabi ni lalaki, Chururut, ay, ganun ba? Naiwan ko, sorry. Sige, ilagay mo na lang yung number mo para sa susunod na may appointment ako. Sa'yo na lang ulit ako magpapaayos. Siyempre, ganda! Nilagay naman ang appointment. Nilagay naman ang kanyang cellphone number. Tapos, ayun na nga. Nung una, puro appointments lang talaga ang pag-uusap nila. Tapos, akala niya hanggang dun lang talaga yun. Hanggang sa nag-level up daw yung usap nila. To the point na parang, kumain ka na ba? Nakapagpahinga ka na ba? Ingat ka. Masarap ba yung kinain mo kanina? Take care. Ganun na daw, parang simple lang, pero ang sweet na daw ng mga pinag-chat nito ni lalaking Chururut. Hanggang sa isang gabi, naging medyo flirty na daw ang mga messages. Doon na daw sila nag-start mag-usap araw-araw. Nag-uusap sila palagi. Tapos, ayun na nga. Nasa stage na sila ng talking stage. Tapos sabi niya dito, halos 1 taon na din daw silang magkausap.
Tapos, hanggang sa nag-confess daw itong si Chirurut sa kanya. Sabi ni Chirurut sa kanya, alam mo, gusto kita. Alam mo, parang minamahal na talaga kita eh. At doon daw nagsimula yung kanilang relationship. Akala niya nga nung una may jowa pa itong si lalaki. Ayun pala break na nga daw, ganyan. Tapos ngayon, 27 years old na siya. Silang dalawa, kasal na daw sila. At last month lang daw yung wedding nila. Ayun lang, thank you sa pagbabasa. Hala! Sobrang cute! Last month lang yung wedding nila. Parang ano yun, May? Congratulations po sa wedding nyo. Grabe. Love wins. Happy Pride Month sa inyo, Elias and Kuya Chururut. Yes! Alam mo sabi. Pero grabe, ang cute naman nun. Simula 15 years old, parang crush mo na siya. Hanggang sa makalipas ang ilang taon, bumalik siya. Tapos, ikaw na pala yung gusto niya, 'di ba? Tapos ngayon 27 years old na kayo, kinasal na kayo, ang tagal na ng relationship nyo, talagang umabot na kayo sa pagpapakasal, ganun yung kamahal yung isa't isa. Congratulations po. Yes, happy Pride Month po ulit sa inyong dalawa. Let's proceed na po sa ating next na chika. Ang ating next na chika po ay gusto ko lang pong sabihin sa lahat na nanonood ng minor dyan, tita, yung anak mo! Tito, yung anak mo! Dahil ang susunod na programa po ay rated SPG. Istriktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan para sa mga batang manonood. Please lang po, makinig kayong lahat. I-pause nyo muna or sa mga minors to para sa mga minors i-pause nyo muna, tapos i-skip nyo itong chika na to. Huwag nyo na lang pong pakinggan dahil para lang po ito sa mga adults, okay? This chika is from Ella. Makinig na kayong lahat dahil ito na ang chika ko. Sabi niya dito, ito po ay walawo. Ako po ay 35 years old na. Almost 7 years na daw sila ng kanyang LDR girlfriend. 3 to 5 times pa lang daw silang nagkikita. Syempre, taga Mindanao daw siya at taga Luzon naman itong si Ella. Lesbian nga pala itong si Ella, okay? Pinakamatagal na ang 1 week daw na pagkikita nila. Syempre sa 7 years, wala daw talagang maniniwalang, walang nangyayari. Pero sa totoo lang talaga, wala daw talagang nangyayari. Pero ito na nga. Kaya ang chika niya ngayon, kung paano daw sila nag-jujugan kahit LDR sila. Very interesting! Ano pong ginagawa? Ano pong ginagawa nyo? Oh, ayan na. Isa pang chance para sa mga minor dyan na itigil na ang panonood. Baka naman sabihin nyo, baka naman pagalitan ako ng 10 years old na naman na, ay, pwede po bang wag po kayong magkwento ng bastos. Ay, hindi! Podcast ko to. Bahala kayo sa buhay. Hindi. Kaya naman, sinasabi ko nga sa inyo na i-pause nyo or i-skip nyo itong chika na to. 'Di ba? Para sa inyo din yan. Utang na loob. Huwag nyo nang panoorin, mga minors. Okay, ito na nga. Hanggang sa video call daw, ang una daw nilang ginagawa. They started showing their bodies. So, parang ganon. Pero, syempre, walang photos. Video call lang. Delikado na kapag may picture, di ba? So, video call lang. Ayan, pinapakita daw nila ang katawan nila sa isa't isa. Hanggang sa nag-level up na daw yung kanilang pagjujugjugan in front of the camera. Nag-ano na daw sila. Ay! Parang hindi ko pala kaya kay chika. Gumagamit na daw sila ng daliri. Oh. Ayaw yung chika, pero sinabi pa din, no? Hanggang sa, ayun na nga, gumagamit na daw sila ng daliri. Sa video call lang yun, Tapos, one night daw, nabibitin na daw itong si Ella. Parang, hindi na ako masaya sa ginagawa namin. Para, dali-daliri na lang. Napapagod na ako. Parang wala nang spice. Hindi na siya sobrang exciting gawin. So, ayoko na siyang gawin. Please lang, tama na to. Hindi na ako na-arouse. Parang ganon. Ito na nga ba? Ito na nga. Hiya, makinig ka. May nakita daw siyang
ice pop. Ay! Sobrang dugyot! Yung ice pop daw na nakita niya habang naka-video call daw sila, imbis na daliri daw ang kanyang gagamitin, ginamit niya daw yung ice pop! Ay, kadiri! Hindi ko magkakasakit noon. Ang dugyot! Nakakaloka! Pero, iba daw talaga yung thrill na naramdaman niya at sobrang parang mas minamahal niya yung girlfriend niya sa ginawa niya through video call. Nakakaloka. Sabi niya, tinry niya daw at masarap naman. Ah! Mama, Papa! Sorry, kailangan ko itong gawin. Trabaho ko na to. Ay, nako. Napapagod ako sa chika na to, ha? Eh di ayun na nga. Siyempre, hindi naman daw kasi sila makakabili ng dildo at that moment. Kasi nga, gabi na. At saka parang wala nang bukas na tindahan na magbebenta pa ng ganun, diba? At saka kung o-order ka man through online, ang tagal ba dadating? So parang, eto na yung moment na yun, oh. Kailangan ko na ng bagong something. Kaya ayun daw ang ginamit niya. So hanggang sa parang nasanay daw siya gawin yun. Ay, Diyos ko Lord. Ay, pasensya na po. Sorry po. Nasanay daw siya gawin yung ganong eksena, yung sa ice pop. So ang ginagawa daw nila is, ang ginagamit daw nilang katawan ng isa't isa ay yung mga unan nila. Tapos, sa unan daw na yon, syempre, kanya-kanyang punda. I mean, parang yung punda, binigay ni girlfriend niya at yung punda naman niya ay nasa girlfriend niya. So, para daw ma-feel nila na sila daw yung niyayakap nila at that moment kapag nagvi-video call silang dalawa. Hanggang sa, eto na nga, sabi ng girlfriend niya, mali yung ginagawa natin. Parang, itigil na lang natin to. Kasi hindi na ako masaya dahil mali siya. So sa reaction naman ni Ella, 7 years? Titigil mo lang ng ganun lang? After all ng pinagdaanan natin, oh, naglagay na ako ng ice. Sorry, wala, nasama ako. Naglagay na ako ng ice pop sa katawan ko. Ay, kapag-break ka pa sa akin? Lakas mo no? Parang ganun. Parang, grabe. Doon daw siya sobrang na-hurt. Kasi, hindi ka ba lang ba makapaghintay na magsama tayong dalawa? Binrake mo talaga ako? Ngayon daw, ang cravings niya daw, talaga naman. Ngayon, cravings niya daw yung ex niya. Kahit break na sila. Parang hindi niya na daw talaga kayang, or kahit parang hindi niya daw kayang gawin sa sarili niya yung mga ginagawa niya in front of the camera. Kasi hindi na daw talaga siya masaya. So parang gusto niya, yung ex niya lang, yung nakikita niya, para daw ma-erbogan siya. Parang ganon. So ngayon, after so many years din ang lumipas, meron na daw 2 anak yung girlfriend niya at hindi pa rin daw siya nakaka-move on. Aww. Wala lang. Ang sad. Sabi niya dito, PS, halos for 2 months lang yung ice pop ha, and hindi malamig yon. Defrosted siya, okay? 2 months lang! Kasi bumili din kami agad. Kahit na, 2 buwan, ilang beses kayo naggaganon. Nakakaloka ka. Ang sakit sa ulo, aray. Nakakatawa yung PS. PS halos 2 months lang yung ice pop and hindi malamig yon, defrosted. Defrosted yun Ay nako, nakakaloka yung chika na yon. Hay nako, Ella. Woo!
Huminga nga tayong lahat, mag-inhale at exhale tayo sa chika na yon. Kasi grabe yun eh, oo eh, no? Kung kayo man ay nagda-drive ngayon, tumatakbo, naglalakad, pinapanood nyo to habang kayo ay naghuhugas ng pinggan, nag-aaral, or nagtatrabaho, gusto ko lang sabihin sa inyong lahat na inhale, exhale. Inhale, exhale. Ayan, nailabas na natin. Okay na yon. Since nakahinga na tayong lahat, mag-proceed na tayo sa ating next na chika. And this chika is from Sun. S-U-N, Sun. Makinig na kayong lahat. Ito na po ang chika ko. Hello, I'm Sun, sabi niya dito. Noong 15 years old daw kasi itong si Sun, meron daw siyang na-meet na isang babae. Let's call her Val. Si Val ay naging best friend niya, sandalan sa lahat, kasabay kumain, kasabay umuwi, at palagi daw silang magkasama. As in, bestie-bestie, ganon. To the point na parang naging magkapatid na daw sila. Ganon sila ka-close. Tapos hanggang sa naging mag-grade date na sila, magkaklase pa rin daw sila. Tapos ngayon, si Val, bigla daw nag-confess sa kanya. Sinabi ni Val sa kanya na gusto niya itong si Sun. So ngayon, nagulat itong si Sun kasi hindi niya ina-expect na magugustuhan siya ni Val. At saka, parang, meron siyang ex that time, hindi pa siya nakaka-move on sa ex niya. Tapos ayun na nga, nung nag-confess, sinabi niya sa sarili niya na, ay wala to, infatuated lang to, baka hindi naman talaga niya ako gusto. May malang yan, hayaan na namang natin, sige. Nung nag-grade 9 daw sila, magkaiba na daw sila ng section. Tapos, same pa din daw ang ginagawa ni Val para sa kanya. Ipinaparamdam daw ni Val lahat ng pagmamahal na kaya niyang ibigay dito kay Sun. Itong si Val daw kasi, parang kahit alam niya na hindi pa nakaka-move on itong si Sun sa kanyang ex-jowa, walaw sila ha, halos lahat silang magkakaibigan ay puro walaw, ganyan. Sabi ni Sun dito, grabe, patiently waiting talaga siya sa akin kahit anong ginagawa ko, kahit hindi pa ako nakaka-move on sa ex ko, nandyan siya para sa akin, kahit alam mo yun, umaasa pa rin ako sa ex ko, andyan siya para sa akin, alam mo yun, parang grabe naman itong pagmamahal na to. Hanggang sa ibinigay daw sa kanya ng ex niya ang closure na hinihingi niya. After that closure, doon na daw siya biglang naka-move on at nag-focus na daw kay Sun. Si Sun, at nag-focus na daw kay Val. Mali pala, sorry. So, nag-focus na daw siya kay Val. Grabe. Si Val daw kasi, she came from a very rich family. Si Sun naman daw, siya daw ay isang, mahirap lang daw sila. Ganon. So, parang langit siya, lupa ako. Parang ganon ang eksena nila. So, ayun na nga. Habang nanliligaw daw itong si Val sa kanya, pinakilala na daw ni Sun itong si Val sa parents at sa parents niya. Sabi daw niya, ma, ito po yung nanliligaw sa akin, ganito, ganyan, ganyan. Approve naman daw yung parents niya at hindi naman daw sila homophobic. So ngayon, syempre masaya sila kasi nga pinakilala niya na sa parents niya itong si Val eh. Sabi naman niya kay Val, sabi ni Sun kay Val, itigil mo na nga yung panliligaw mo kasi tayo na. Ayun na nga. Naging sila na daw. Tapos, sinabi daw ito ni Val sa kanyang tatay. Approve naman daw ang kanyang tatay. Sinabi niya din daw ito sa kanyang tito. Approve naman daw sa kanyang tito. Sinabi niya rin daw ito sa kanyang lolo. Approve naman daw si lolo ni Val sa relationship nilang dalawa. Ang tanging naging problema daw nila ay yung nanay nito ni Val. As in, ayaw daw niya sa lesbian na anak. Ayaw daw niya kay Val dahil may girlfriend. Sinabi daw sa kanya ng nanay niya, nanay ni Val ha, point of view to ni Val, sinabi daw sa kanya ng nanay niya na, itigil mo yan. Kung hindi mo yan itigil, ililipat kita ng eskwelahan. Paghihiwalayin ko kayong dalawa. Grabe. Grabe, ano siya? Oo. Siya ay isang kontrabida. Oo, siya ang kontrabida sa scene na to, sa eksena na to. Ililipat kita. Ginawa daw lahat ni Val para ipaglaban yung relationship nilang dalawa ni Sun. Sabi daw ni Val kay Sun, lumuhod ako sa asin para lang patunayan sa nanay ko na mahal talaga kita. Ginawa ko lahat, kinausap ko siya, pati yung tatay ko kinausap din siya, pero hindi. Pinapalipat ako ni mama ng eskwelahan. At doon niya ako papatirahin sa tita ko sa QC. Yung tita niya na yon
ay madre at sobrang sungit daw. At syempre, against din sa wala-wala relationship. Kaya dun daw siya pinatira. Sabi ni Val kay San, babalik din naman ako ng 3 years ha, hintayin mo ako, promise, babalik ako. So ngayon, sabi ni Val sa kanya, gagawin ko lahat para makipag-communicate sa'yo. Gagawin ko lahat ng kahit ano para makipag-usap sa'yo. So umalis na daw si Val, pumunta na daw siya ng QC at naiwan si San doon sa kanilang bahay. Doon sa lungsod nila. Nung una, okay pa daw, nakakapag-chat-chat pa sila hanggang sa biglang totally nawala. As in hanggang sa, ayun, nawala daw yung communication ni Val kay San. Hindi na daw talaga nagparamdam itong si Val kay San. Ang lala. Kasi, parang sabi mo, 3 years lang. Dumating ang 3 years. Hindi daw umuwi si Val. 6 years na ang nakakalipas. Hinihintay pa rin ni San si Val. 21 years old na siya ngayon. Parang magti-22 na ata siya. Meron na din siyang sariling business. Parang, ayun, lumago yung business niya. So, nakakapag-provide na din daw siya sa family niya. Alam mo yon, kahit nakakaahon na daw sila ngayon sa hirap, nahihirapan pa din siya dahil naghihintay siya sa parang wala. Ganon. So, after 6 years, hindi na ulit nagparamdam si Val. At hanggang ngayon, hinihintay niya pa rin daw si Val. Ganon siya. Dedikadong magkikita sila ulit. Sabi niya dito, ayun, ngayon medyo may kaya-kaya na kami, na-achieve ko na yon para sa akin at para sa family ko. But something is still missing and I know si Val yun. Aww. Grabe talaga magmahal ang mga walawo. Grabe talaga no, as in, kapag sinabi mong maghintay ka, hihintayin ka talaga niyan, te. Kapag grabe talaga. At saka doon sa closure, 'di ba? Nung nagkaroon ng closure, saka lang siya naka-move on. 'Di ba? Minsan talaga kailangan talaga ng communication eh. Pag sinabi mong ayaw mo na, mabilis naman yung mag-let go. Mabilis ka naman yung iiwan. Pero kapag sinabi mo maghintay ka, ihintayin ka niyan. Sinabi mo dapat hindi ka magsasalita ng tapos. Ayun, so wala lang. Sana ma-realize niya na hindi na babalik si Val. Charot. Sinaktan naman kita lalo, no? Oo. Pero ikaw, kung feeling mo babalik pa siya, hintayin mo siya. Pero kapag feeling mo parang ang tagal-tagal na at parang wala, madami ka nang nasasayang na opportunity when it comes to love, siguro it's time to let go. Oo, wag ka nang lumingon sa past. That's it! Okay, let's proceed Nasaktan naman tayo dun sa chika na yun. Grabe. Pero sabi nga nila, di ba, love is worth waiting for. Fighting yun Okay, ang ating next na chika po ay galing naman kay Kath. Kath, grabe yun Grabe yung TH, naramdaman niyo yun? Kath. Ito pong next na chika natin ay nabasa ko na po ito. Pero, babasahin ko po ulit sa inyo dahil, alam mo yun, parang maganda po ang kanyang pagkakasulat at ayoko pong may baguhin o may... ayokong may baguhin, ayokong may alisin. So, ito na nga, basahin na po natin ang chika na ito. So, ito na nga, nag-start ito nung pandemic, sabi ni Kath. Galing ako sa breakup. Siyempre, si ate mo, si Kath, nag-explore ako. I was 7 months single after my ex and I broke up. Nag-work ako sa isang fashion boutique. That time, which is pandemic era. I was supposedly in my first year college, kaso hindi ako nakapasa sa entrance exam. Kaya nag-work muna ako habang naghihintay ng next examination. So dun sa work ko, may naging customer ako. He's a good looking talaga. Napansin ko nung unang encounter, sobrang pogi talaga niya. Then dun kasi sa pinag-workan ko, is may mga tinda ding devices like gadgets. He was inquiring about tablet. Then I explained to him the specs and the terms and conditions. After that, sabi niya, babalik daw siya. The next day, bumalik naman siya. But this time, inquiry pa din. Pero pinareserve na niya yung tablet.
Habang ina-assist ko siya, may kakilala akong pumasok sa shop. And ginreet ko siya at ginreet niya din ako. Nag-smile ako, ganyan. Then this girl, kakapasok lang is kakilala niya pala itong customer na ina-assist ko. Nagbatian sila ganyan. Then umalis na itong si girl. Si customer, nag-focus na siya sa akin. Like, sa akin lang talaga, te. Hindi sa tablet niya, ha? Sabi niya, matagal na ba kayong magkakilala ni Faith? Si Faith, yung babae kanina. Hindi niya yung real name, ha? I just said, opo, pero not personally. Nakikita ko lang siya sa school nung high school. And then, ayun, sabi niya, babalik siya bukas, bibilhin niya na daw yung tablet. Kinabukasan, bumalik na siya at binili nga niya. After the whole tiring day, pag uwi ko sa bahay, mamamahinga na sana ako, like tutulog na ako. Pero napa-open ako ng cellphone ko kasi may nag-chat. At ang sabi sa chat, ikaw yun, di ba? Syempre, pag ganyan, mga atake, in-stalk ko muna. Then familiar siya. Si ate mo nag-reply ng po. And then, itong tao na to, nagpakilala nga siya na siya ang bumili ng tablet sa shop namin. Hanggang sa nagtuloy-tuloy ang palitan namin ng messages. After 1 week, inaya niya ako sa kanila. Bottles lang daw. Since wala naman din akong gawa, at saka wala akong work that time, RD ko din, pumunta ako. Nagaya siya ng iba pa mga friends niya. At puro babae. Tapos alam mo, nagkakasarapan na sa inuman. Nagpunta kami sa room niya kasi medyo nahihilo na din ako at walang ibang pwedeng puntahan. Kahit, salas, wala. Kasi maliit din ang bahay nila. At gusto ko na talagang magpahinga. And merong moment kami doon na parang muntik na namin magawa yung like kiss. Napahawak ako sa chest niya noon. Pero nahimasmasan ako nung may something akong nahawakan. Sabi ko, ano to? Then curious din siya, ba't ako nagtatanong? Nung nalaman ko kung ano yun, nagdali-dali ako sa pagtayo, gusto ko nang umuwi. Guess what? Since itsurang lalaki siya, naka-boycott siya, boses lalaki, pero dun ko lang nalaman na babae din pala siya. Oo, lesbian pala. Di hindi pa nagsisinkin sa utak ko ang mga pangyayari, te. Hindi ko alam paano babalik yung sarili ko. Kasi crush ko na siya eh. May ganong atake pero may part sa akin na, sayang akala ko lalaki. Ay. Pero nagpatuloy-tuloy pa din ang chats namin. And she was like, I thought you knew from the very start. Like, te, straight ako, hindi ako makakaamoy ng ganyan. And wala talaga akong idea, te. Hanggang sa lumipas ang ilang araw, hindi ko namamalayang minamahal ko na pala siya. Tapos naiisip ko na, this kind of love was wrong, but why does it feel so right? It feels so good, ganyan, ang mga bagay na inu-overthink ko. Since straight nga ako, confusing siya on my end. Tinuloy ko lang kasi nag-e-enjoy din naman ako. Hanggang sa nagkita ulit kami one time nitong si Faith. Tapos, na-chika ko sa kanya yung status namin nitong si ano. And then, pinush niya ako na mabait daw yun. Like, goods daw yun. Di ako, parang napalagay ang loob ko. Since may reference ako na nakuha and support na din from Faith. Since kilala niya itong si ano. Tumagal pa ng tumagal ang pag-uusap namin ni ano. Hanggang sa hulog na talaga ako. Umabot ng less than 3 months yung pangyayari at nalaman ko na may long-term girlfriend pala siya. Ha 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 ha! Pero sabi ni ano sa akin, she was from breakup daw. Like 4 months na ganoon, pero they're still together pa pala. Ako ang nahiya for myself. Why I let this happen? 'Di ba? Napakabobita. Inaamin ko kahit lesbian 'yon. Grabe, sobrang hirap pa kong bumitaw. Pero kasi, mali na kumapit pa. Kasi nga, in a relationship talaga yung tao eh. Tanggap ko na nagsinungaling siya sa akin. Ang kailangan kong gawin ay tanggapin ulit ang self ko at patawarin ang sarili ko sa mga kagagahan ko. This time, may communication pa din kami, pero ito yung communication na malapit nang mag-end, pero para mag-heal na ang bawat isa. Dito sa part na to,
may nagchat-chat din sa akin na Tom Beats din. Pero mahaba yung hair niya. Diyos ko, nai-stress ako kasi straight pa ang hair niya kaysa sa akin, rebonded siya. Kaya iniiwasan ko na talaga kasi baka mamaya mapahamak na naman ako. Hindi kasi ako nagba-background checking. Then ito ang pinaka-plot twist. Yung si Faith na nag-push sa akin na go daw ako kay kasi mabait yon. Goods daw yon. Alam niya pala from the very start na may jowa si like what the Ba't niya ako pinush doon kung alam niya naman palang taken na? Then nung pahuli na, nabalitaan ko lang na isang common friend na ito palang si Faith ay lesbian din. Pero it was 8 years ago. Since then. Ang tagal na, naalala mo pa din yung grabe. Naalala mo pa din yung details. Nasaktan ka talaga, no? Kasi grabe yung pagkakakwento mo eh. Sabi niya dito, it was 8 years na din since then. Sobrang happy ko na ngayon. Dami kong matutunan at pinaka-highlight doon ang wag magtiwala sa kahit na sino, kahit pa kaibigan mo yan. I'm so grateful kasi move on na si self. Lesson learned lahat and I made the right decision. Kasi ako talaga ang nagmumukang masama doon if ituloy ko pa, kinalimutan ko na lang na nakilala ko itong si Sa ngayon, masayang-masaya na ako with my partner. And lesbian din siya. Di na nadala. Happy Pride! Happy Pride! Grabe, ang cute naman nun. At least, di ba, may natutunan ka and ngayon, nasa tamang tao ka na. Minsan talaga sa buhay natin, meron talaga magpapaano talaga sa atin magpapasakit ng malala. Hanggang sa ma-meet na natin yung right person for us. Grabe. I love it. I like it. Perfect. Happy Pride. Let's proceed na po sa ating next na chika. And this chika is from Chururut. Okay, guys. We're back. Did you miss us? Cause we miss you. Ang random naman nun, biglang may biglang may tayo, trending sound tayo from TikTok. But anyway, ito na nga ang chika ni Chururut. Gusto ko lang sabihin sa inyo lahat na ito po ay malama. MLM, yes. Okay, let's proceed. Ito kasi, nangyari daw ito when he was grade 12. Nagsimula ang lahat nung may lumipat daw sa section nila na isang pogi. Grabe. Matipuno, matangkad, at singkit. Ay, grabe naman yan. Pero syempre, ito kasing si Chururut, daw siya, running for vice president daw siya doon sa eskwelahan nila. So, parang may council, ganon. Tapos, gusto niya magkaroon ng possession kasi natatakot siya na asar-asarin siya because of his gender, na bakla nga. Hanggang sa itong si bagong lipat na section sa kanila, na si Pogi, naging escort daw nila. So, every time na may meeting ang council, palagi daw silang nagkikita, palagi daw silang magkasama. Hanggang sa napapansin niya sa sarili niya na, uy, parang gusto ko siya. Pero syempre, hindi niya ipapahalata yun. Makalipas ang ilang buwan na palagi silang magkasama. Lagi silang magkasama kasi nga, circle of friends sila, ganyan, doon sa council na yon. Tapos, makalipas ang ilang mga buwan, bigla siyang nag-confess dito sa lalaki na to. At ito ang nakakagulat na nangyari. Itong lalaki na to ay may gusto din pala sa kanya. Kinikilig ako! Nakakatawa naman, di ba? So, akala niya, syempre, ina-expect niya na, uy, akala ko straight guy to. Gusto din pala ako. Kakaloko. Ganon. So, ngayon kilig na kilig siya. Kaso, ito na ang pinaka kinakatakutan nila. Ayaw nilang malaman ng circle of friends nila na may gusto sila sa isa't isa. So, ang nangyayari kasi, yung mga circle of friends nila, isiniship daw sa ibang tao o sa ibang babae itong si Pogi. So, ito ang mali niyang ginawa. Nakiship din daw siya. Para, alam mo yun, hindi nila mahalata na gusto ko siya. Ganon, so pati siya nakikiasar na din. Hanggang sa hindi alam ng circle of friends nila na talking stage na sila. Hindi alam ng circle of friends nila na
Alam mo yon, lagi silang magkasama, lagi silang lumalabas, pero dapat walang makakilala sa kanila. Dapat walang makakita sa kanila, ganyan. Hanggang sa makalipas ulit ang ilang buwan, lumabas sila. Tapos may nakapansin daw sa kanilang isa sa mga circle of friends. Umamin daw sila. Doon na daw sila umamin na, guys, mag-jowa pala kami ni Pogi. Ayun, sana tanggapin nyo kami kasi alam ko pare-pares naman tayo circle of friends dito, pero hindi namin naiwasan na magustuhan namin yung isa't isa. Sobrang cute. Ayun naman, tinanggap naman sila ng friends nila, ganyan, hanggang sa na-graduation day na. Graduation day. Ipinakilala ni Chururot si Pogi sa parents niya. Sabi naman ng parents niya, approve! Pogi! Okay. Doon siya sobrang sumaya. Sumayang-sumaya yung puso niya kasi grabe tanggap ako ng parents ko. At the same time, tanggap din ng parents ko kung sino yung minamahal ko. Sobrang cute. Hanggang sa ayun na nga. Nag-exam na sila sa mga university. Ang kaso, nakapasa sila sa magkaibang university. So, magkaibang university ang pinasukan nila ng college. Doon na daw nagsimula yung selusan, tampuhan, di na madalas magkita, hanggang sa itong si Pogi, sumuko na daw. Ayaw na niya. Nakipag-break na siya. Dito, kay Chururot. Sobrang na-hurt daw siya kasi, grabe, ayaw ipaglaban, kakaloka. So, every time daw na nagmi-meet ang circle of friends nila, syempre, hindi maiiwasan yan. Syempre, ano yan, senior high school friends mo sila, di ba? Or matagal mo din silang naging magkaibigan. So, every time na nagmi-meet daw, ang circle of friends nila, lagi pa din silang nagkikita. Hindi daw talaga siya makamove on kasi grabe, mahal na mahal niya pa din talaga itong si Pogi So, after so many years, nagkikita pa din sila sa mga gatherings, ganyan, gusto niya pa din itong si Pogi. At nalaman niya na itong si Pogi ay may gusto din pala sa kanya. Hindi pa rin pala nawawala yung pagkagusto ni Pogi. Akala niya may jowa na no? Hindi. Meron din pala. Crush niya pa rin pala o gusto niya pa rin pala talaga itong si Chururot. Ang problema, nung nalaman nila na nagkakagustuhan pa rin pala sila, 'di ba? Bakit hindi na lang tayo mag-comeback? Ang problema, ang may ayaw ay itong si Chururot. Ayaw niya kasi natatakot siya na baka mamaya kapag naging sila ulit, sumuko lang daw itong si Pogi. Ayun, doon na natatapos ang kanyang chika-chika. Grabe. Oo, parang, di mo kasi ako pinaglaban tapos ngayon may gusto ka rin pala sa akin tapos gusto mo magbalikan tayo. Paano kapag naulit na naman, di ba? Mahirap na magtiwala. Bakit mo kasi sinira? Ay, grabe yun, grabe. Ayun nga daw. So, wala lang. Ang sad lang. Diba? But anyway, let's proceed na po sa ating next na chika. At ito na po ang ating last na chika. Bago tayo mag-proceed sa aking coming out story. Yay! Grabe naman. Kala mo naman talaga interested lahat ng tao. Okay, eto, gusto ko din basahin sa inyong lahat kasi sobrang cute ng chika na to. Pasensya na kung hindi ko to chinika ha. Gusto ko kasi talaga siyang Sorry, na-excite ako. Gusto ko kasi talaga siyang basahin. So, makinig kayong lahat, okay? Very cute ng ating last na chika. So, this chika is from Pad. Nabasa ko na ito. Babasahin ko na lang ulit for you guys, okay? Makinig kayong lahat. Hello po, Ate Mauj. I hope this will be mentioned in your podcast. This story about is the first time I came out as bisexual to my parents around 2023. Back when I was dating my ex-girlfriend. Medyo nakakatawa to kasi I was already dating her for 6 months. And because I was so serious about her, I wanted to come out to my parents to let them know who I wanted to spend my life with. At para mas makilala din nila ako kasi hindi ako ganun ka-expressive sa kanila. Hindi ko alam kung bakit ko napiling umamin nung gabing yon, pero sobrang kinakabahan talaga ako kasi hindi ako ganon ka-talkative sa parents ko. Sinabi ko sa mom ko na, Mi, may sasabihin ako sa'yo. Tapos, bigla siyang nagulat. Ganon yung okay. Sabi niya sa kanyang nanay,
bisexual ako and I want to date this girl. Actually, alam ko na supportive parents ko, kaya hindi ako nag-worry sa response niya. She hugged me very tightly and ramdam ko na yung mga luha ko na gusto nang lumabas. Di ko maalala kung meron pa siyang sinabi sa akin besides na sabihin mo muna kay daddy. Tinanong niya sa akin kung gusto ko bang gisingin si daddy. Kaso, I assume na may stress lang or magagalit lang siya. Inisipan ko na magsulat na lang ng letter para mas ma-express ko pa sarili ko. Kasi alam ko na hindi ko kayang magsalita na face to face. I'm pretty sure nilagay ko yung letter sa table niya sa sobrang kaba ko. I still have the letter kept to this day. And please, read nyo na lang po for context. Pumasok si daddy sa kwarto ko at sinabi niya sa akin na nabasa na daw niya yung letter. Umupo siya sa tabi ko and tinanong niya kung kailan ko nagustuhan si girl. Ewan ko, ba't ako nagsinungaling at sinabi ko na ngayon ko lang siya nagustuhan. I wish I could turn back in time to reverse what I said. After nun, hindi ko in-expect yung sinabi niya sa akin. Nagkwento siya about his similar experience when he was dating my mom. And up to marriage. He warned me about a few fights or misunderstanding he and my mom had. And how normal it was for it to happen. Parang he wanted me to prepare for those if ever mangyari siya. Sinabi niya din ata sa akin na hindi pumayag yung lola ko that time na magka-girlfriend si daddy. Wala na akong masyadong naalala, pero sobrang naalala ko yung deep, heartwarming feeling na naramdaman ko habang nagkikwento siya. He wanted me to prioritize my studies, but I'm sure he knew I was doing good in school. Akala ko hindi siya papayag until sinabi niya sa akin, "Do you need money?" While smiling. "Do you guys want to go out?" Oh, ang cute! Parang ganun yung sabi niya. As if he wanted to give me money for our date. Ramdam na ramdam ko yung luha ko and I think this was the first time I heard him say, "I love you." P.S. I felt so proud of myself at that time. I did something that I wouldn't expect myself to do. Also, nag-break kami ni girl nung 2025. Wala akong pake! Sorry. Hindi, I mean, the fact na your family accepts you for who you are, grabe. Grabe. I'm so proud of your parents. Proud na proud ako sa parents mo at proud na proud din ako sa parents ko. Bakit naman ganun na mo, Jane? Pero grabe, sobrang cute nung, "Do you need money?" Grabe! Grabe! Te, hindi ka lang nila tinatanggap. Sinusuportahan ka pa nila. Ganun ka nila kamahal. Diba, alam nyo ba, sobrang sarap sa feeling po nun. Kapag isa kang anak, tapos ikaw ay isang magulang, ginawa mo yun sa anak mo. Hoy! Sobra po yun. Sobra, alam mo, lulundag ang puso ng mga bading kapag ginawa yun ng parents sa kanilang mga anak. Tapos alam mo yun, mas mamomotivate silang gawin kung anong gusto nilang gawin kasi sinusuportahan mo sila, yung mga ganyang eksena. Kasi 'di ba dapat ganun ang mga magulang, kailangan suportahan ng anak. 'Di ba? Kahit ano pa 'yan. Of course, nandiyan kayo para i-guide yung anak nyo kapag napupunta na sa hindi maganda, pero wala pong mali sa pagiging bading. Wala pong mali sa pagmamahal ng kapwa mo kasarian. Tama ba? O, basta ganon. Wala pong mali doon. Nagmamahal lang naman po kami. 'Di ba? At sana dumating yung araw talaga at unti-unti naman na, 'di ba? Oo, natatanggap na talaga ang sangkabaklaan. Unti-unti na ang dami ng mga country na tinatanggap ang same-sex marriage. Sana 'di ba dito din sa Philippines, 'di ba? Kaya sobrang ang ganda talaga nung inimplement sa QC yung right to care, 'di ba? Ayun na nga po, at doon na po natatapos yung mga chikahan. Pero ito, mabilis na chika lang about myself. Syempre, episode 10, parang every 5th episode, meron tayong gustong i-share about my personal life. O bukod, nung episode 5, nag-share ako kung saan ba nag-originate yung SM North, di ba? So ngayon naman, for episode 10, gusto kong i-share sa inyo yung pag-come out ko sa parents ko.
Talaga naman. Pero ito na nga yung chika ko. Nag-start talaga yon nung nagkaroon ako ng crush sa same gender ko nung 4th year high school ako. This is a puppy love talaga, oo. Lagi kami magkausap, napupuyat na kami hanggang sa napansin to ng parents ko na ano ba yan, bakit ka naman napupuyat palagi? Doon ako nag-cam out, sinabi ko sa kanila, umiiyak ako. Naiyak ako. May gusto kasi ako sa babae. And I remember my mom saying na, actually wala siyang sinabi. Niyakap niya lang ako. Oo, parang ayun lang, niyakap lang ako ng mama ko. Pero at first, hindi nila ako tinanggap. Alam ko yan, mama, papa, alam ko. At first, hindi nila ako tinanggap. Alam ko yan. Alam ko, nararamdaman ko, alam niyo yung parang mayroon akong girlfriend at that time, kahit sabihin nating legal kami ng girlfriend ko, nung time na yon ng ex ko, alam ko na hindi nila gusto. Oo, may feeling akong ganun. Parang hinahayaan na lang nila ako. Parang sinabi nila sa sarili nila na, hindi, maghiwalay din yan. Hindi yan magtatagal. Parang ganun. So, ayun. So, naghiwalay nga kami. Tapos, niyakap ko yung nanay ko. Sabi ko, wala na kami, ganyan-ganyan, eme. Niyakap lang din ako pabalik ng nanay ko. Hanggang sa, ang tagal kong single at that time. So, ayun yung pinakaunang come out ko. Wala akong sinabi. Sinabi ko lang na may gusto ko sa babae. Ganon. Dumating yung pandemic era kung saan na-rediscover ko yung, hoy, ang kulit niyo naman mga pusa. Ginagalaw niyo yung ano ko. Ayun na nga, hanggang sa pandemic era, doon ko na discover ulit yung sarili ko na, parang may bago akong kaanyuan. Dati kasi sabi ko bisexual ako eh. Oo, pero never talaga ako na-attract sa lalaki. Like never. Never in my life. Tapos, nung pandemic, ayun na nga. Sabi ko sa sarili ko na parang hindi talaga ako lalaki. Hindi din talaga ako babae. Bading talaga ako eh. Yun talaga ako. Gusto ko talagang tawagin akong bakla. Alam mo yung parang na-reincarnate ako. So sa past life ko, isa akong lalaki na gustong magkaroon ng katawan na babae. Namatay siya, nabuhay ako. Ngayon ako na ulit siya. Natanggap ko na, parang, yung pangarap ko before, yung wish ko dati, ay na-grant na ngayon. So ngayon, nagkaroon na ako ng katawan ng babae. Meron akong pussy, meron akong jugelia. Tapos, mahal na mahal ko ang katawan ko. But at the same time, yung puso ko, ay pusong para sa girlfriend ko. Alam mo yung puso talaga na parang attract talaga ako sa mga girls. So, ganun. Tapos, at the same time, wala talaga ako dun sa category ng pagiging babae o lalaki. So, sinearch ko yun. Sabi ko, ano ba yun? Bakit ganito, ganyan. Doon ko na-discover yung salitang non-binary and very perfect siya for me. Kasi, grabe, ito ako. As in, ito ako. Oo, may time na parang masculine ang atake ko, pero kapag ako gumalaw talaga or kumilos ako, sobrang feminine, ganyan. So, minsan naman gusto ko sobrang feminine nung itsura ko. May mga ganyan akong experiences sa buhay ko talaga. May time talaga na nag-drag queen ako, ha? Oo. So, anyway, back to the story. Ayun na nga, nung na-rediscover ko yung sarili ko na non-binary ako, sinabi ko to sa parents ko. Sabi ko sa parents ko na, Mapa, never na ako magkakagusto sa lalaki. Gusto kong sabihin sa inyo na isa po akong non-binary. Wala po ako sa gender norms natin. Wala po ako doon sa gender identity na male or female. It's either ako po yung dalawa or wala ako dun sa dalawa. Ganun po yung nararamdaman ko. And I'm very, very thankful kasi naintindihan agad ng parents ko. Grabe! Sobrang lawak ng utak nila na, talaga ba, Joby, ganun ka? Okay, sige, wala na kami magagawa dyan. Ikaw na yan, mahal na mahal ka namin. Yun ang sinabi nila sa akin. At hanggang ngayon, nararamdaman ko yung support nila. Hindi lang sa akin, kundi sa aming dalawa ng girlfriend ko. Oo, feel ko talaga. As in, mahal na mahal ko yung parents ko. At lagi ko tong pinagdadasal or wini-wish na sana, naiiyak ako, na sana lahat ng parents ay katulad ng parents ko para alam niyo yun, wala nang nahihirapang bading. Alang emotional ko, ayoko nang ganito. Basta ayoko nang may nahihirapan na bading, ayoko nang may nabubugbog na bading, ayoko nang may sinisiraan na bading, ayoko na nang ganon. Sana matigil na yun talaga. Basta, ayoko nang may inaapak-apakan na bading, na ayoko din na dapat yung bading may mapatunayan para tanggapin sila. Dapat hindi ganon. 'Di ba? Dapat tanggapin natin sila kung sino man sila. Kasi yun na sila eh. 'Di ba? And
I love all the gays. Sobra. Alam nyo ba, lahat ng bading sa buong mundo ay sobrang soft-hearted po niyan. O, kahit sabihin natin na mukha silang matapang, pero sobra ang mga puso niya ay napakabuti. Kailangan nating respetuhin lahat ng desisyon, lahat ng ginagawa ng bawat isa. 'Di ba? Ayun lang po 'yon. Maging ano tayo, sana magkaroon na ng world peace. Yun lang naman talaga. So, parang ang hirap. Pero, sana nga, 'di ba? Hopefully, one day, bigla na lang lahat ng tao mababait. 'Di ba? Wala nang masama, wala nang korap na gobyerno, wala nang lahat tayo transparent na sa isa't isa. O ganon. 'Di ba? Ay, grabe. I just wanna say Happy Pride Month, everyone. At grabe, I love you all guys so much sa lahat ng nakasuporta sa akin. Mahal na mahal ko po kayo. Maraming salamat sa panonood. Maraming salamat sa paghihintay. Oo, sorry po. At ngayon lang ako nakapag-upload ng aking episode 10 na podcast. Pero ayun, Happy Pride Month. Ayun na naman tayo sa Pride. Ano ba? TH na yan ha? Nakakainis. Happy Pride Month, everyone. I love you all so much. Thank you so much for watching. Mwah, 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 mwah. Hindi ko alam kung paano matatapos to. Basta, bigla na lang mawawala.